ikaw ba ay nagiging makakalimutan na? Naku po. Naku, tinamaan ako dito. Mga kasambahay na nakikinig, na naapektuhan na ng inyong pang-araw-araw din, na naiapektuhan na yung pang-araw-araw yung pamumuhay. Nakakawalang mga gamit o hindi namamalayan ang oras at panahon. Maring ikaw ay nakararanas na ng ilan sa mga symptoms ng isang sakit. Na pangunahing apektado ay ang ating mga utak. Ito po ang tinatawag na dementia or dementia. Attorney Dot, sige po. Anong gusto po bang idagdag na impormasyon? Dementia. Yes, Miss Annie. Palagay ko sakit ko na ito, Miss Annie. Masakit man sa aking damdamin na aking tanggapin ito. At I think, Miss Annie, nag-uumpisa na ako dyan. And Miss Annie, hindi biro ang magkaroon ng sakit na demensya dahil apektado nito hindi lamang ang mismong pasyente, kundi maging ang mga taong nakapalibot sa kanya. At ngayong hapon, ang mga detalye po nito ang ating pag-uusapan, kasama po ang isang neurologist and one of the board of directors of the Alzheimer's Disease Association of the Philippines, or ADAP. Please welcome to our program, Dr. Marisa Ong. Dr. Marisa, good afternoon to you and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Kami po ay excited na makausap po kayo. Doktora? Hello po, magandang hapon po sa inyo, Attorney and Miss Annie. Good afternoon po. Thank you po for inviting us po. Good afternoon, Dr. Marisa. We're very happy na kahit busy na isingit niyo po kami. Thank you very much. Ayan. Okay, Attorney, para makarami tayo, anong unang tanong natin, Attorney, kay Dr. Marisa? Thank you po. Yes, Miss Annie, kailangan mabigyan tayo ng background. Ano nga po ba, Dr. Marisa, ang ibig sabihin ng demensya at paano po ito or paano nito naapektuhan ang kakayahang mag-isip, malala at magdesisyon ng isang tao. In other words, ano po itong pinag-uusapang demensya? Thank you po. Okay. Actually, pag sinabi pong demensya, isa lang po itong pangkahalatang tawag po sa grupo ng mga simptomas kung saan ito ay nakakaapekto sa ating memory or pwede rin po sa ating abilidad sa pakikipag-usap like language or sa pag-uugali pwede rin po. Well, pag sinabi rin pong demensya, dapat po ito'y nakakaapekto sa ating mga pang-araw-araw na gawain like yung sinasabing activities of daily living. Kasama dito yung pagkain mag-isa, pagligo, pagbibihis, yun po yung mga tinatawag na activities of daily living. Kanina, Attorney, nabanggit mo na parang ikaw nagsasuffer ka din sa mga memory impairment, ganyan, di ba? Basically, kapag naapektuhan yung activities of daily living, doon lang po masasabi ng isang tao ay may demensya. Kapag po yung iyong activities of daily living is still preserved, nagagawa mo pa po mag-isa yung mga bagay na yun, hindi pa po yun qualified as dementia. Okay, so Miss Annie, medyo gumanda ang aking pakiramdam. Kasi nakakaligo pa naman ako mag-isa at nakakakain pa naman ako mag-isa. So, good news yan sa atin, Doktora. Thank you so much. Ngayon, ibibigay ko naman po ang pagkakataong magtanong kay Miss Annie Rentoy. Thank you very much, Attorney Dot. Maganda yung binabalitan sa atin ni Dr. Marisa. Nagagawa pa naman po namin. Ayan. Dr. Marisa, what are the most common kinds of dementia po, Dr. Marisa? Thank you po. Okay. Para po sa kaalaman din ng marami. Kasi minsan po pag nasa clinic ako, pagka kunyari nabanggitan mo yung pasyente na initial impression mo mukhang may demensya siya. Yung iba po sumasagot na, ay buti na lang po, hindi Alzheimer's, gumaganon po sila. Pero actually, pag sinabi pong demensya, isa lang po siyang umbrella term. Ibig sabihin, sa ilalim po ng umbrella na yon, pwedeng Alzheimer's dementia, pwede pong vascular dementia, frontotemporal dementia, or mga dementia with Lewy body. Pero ang most common pa din po yung tinatawag na Alzheimer's dementia. Pag sinabing Alzheimer's dementia kasi, ito po, meron po siyang mga abnormal proteins na nade-deposit po dun sa brain natin. So eventually, yung pasyente po, pwede po siya mag-manifest ng mga memory problem na, problems sa decision making,
Yon. Pag naman yung mga vascular dementia, usually pagka after the stroke, ito yung type ng dementia na nangyayari. Pag yung frontotemporal dementia, ito sila yung nagkakaroon minsan ng behavioral changes, and yung iba naman po, language problems, yung difficulty expressing themselves, ganon. Tapos kapag dementia with Lewy body, pwede rin silang may mga cognitive impairment or memory problem. Tapos yung iba naman, nagpe-present with parang mga visual hallucinations, yung may nakikita, parang sinasabi niya may naglalaro, ganyan, may nakikipag-usap sa kanya, ganun po. But still, the most common again is still Alzheimer's dementia. Alzheimer's Okay. dementia, Attorney Dot, most common. Okay, sige po. Yes. Thank you for that, Dr. Oo. Marisa. Attorney Dot, balik sa inyo po. Yes, Miss Annie. Yes, Miss Annie, thank you so much. And syempre, dahil tayo po, we try to educate the general public. Doon po tayo sa general. Sabi nga po ninyo, ang pinaka-common po dyan ay yung Alzheimer's dementia. So, doon po tayo magtungo ngayon. Doktora, question po. Ito po bang Alzheimer's dementia is a part of normal aging? Talaga po bang lahat ng tumatanda ay dadaan po dito, Doktora? Yan, attorney, saktong-sakto yung tanong mo. Actually, kapag po nagpupunta ka sa clinic ng mga neurologist, yung ibang mga pasyenteng elderly, lagi na yan kasama po. Even the caregivers ang sasabihin sa'yo, kasi matanda na po siya, kaya po may memory problem. So, normally po, pag tayo tumatanda, may mga konting episodes na nagiging makakalimutin tayo paminsan-minsan, di ba po? Pero pag ito po ay dumadalas na, lumalala na, yung pagiging makakalimutin mo, usually ito po yung simptomas ng dementia. So as we age, normally magkakaroon ng konting memory problem. Pwede po yun. Pero pag napansin nyo na parang, ay dumadalas na, tapos gumagrabe po yung simptomas, over time lalong lumalala, ito po ay senyales na pwede pong may dementia na po yung ating pasyente. Para lang din po sa kaalaman ng lahat, ang dementia po, hindi lang po sa pagtanda nakikita. Meron din pong tinatawag na young onset dementia. So, ibig sabihin kahit bata pa, pwede po silang magkaroon ng mga memory problem. Okay? So, hindi din po lahat ng tumatanda ay nagkakaroon ng dementia. Yun po. Naku, parang si naku. Senator Salonga, no? Senator Enrile, di ba? Sa edad nilang yan, napaka-sharp pa ng kanilang mga isip. Dati na si Senator Salonga ang namayapang si Senator, di ba? Attorney Dot, napaka-sharp pa nun. Ganon din si Yes. Senator Enrile. Pero attorney, may sinabi si Dr. Yes, Miss Marisa. Annie. Hindi lang pala ito sa mga katulad natin na nagkakaedad na. Pati rin pala, doon sa mga bata, mayroon din ito. Ibig sabihin, hindi rin kayo ligtas, ha? Ng mga kabataan. Attorney Dot, balik sa inyo. Thank you for that, Dr. Marisa. Yes. Yes, Miss Annie, since nasabi mo na yan, no, tungkol sa mga bata pa, nagkakaroon na ng demensya, Doktora, bakit naman po nangyayari yun? Bakit may mga young adults na nagkakaroon kaagad ng Alzheimer's disease, bata pa naman sila? Very Doktora. good question. Okay. Yes, Miss Annie. Hindi lang po Alzheimer's yung young onset, no? Pwede rin po yung mga frontotemporal dementia, yung ibang klase ng dementia. So, yung ibang more common po sa mga young onset, sila po yung may genetic predisposition or yung tipong nasa lahi po nila or may mga genes po na namana sa pamilya na pwede pong mag-manifest with dementia. Yung iba naman po, like for example, yung mga vascular dementia, lalo na ngayon, di ba, may marami po sa atin na bata pa lang, 40 plus years old, nagkakaroon po ng stroke, pwede rin po silang eventually magkaroon ng dementia. So ito po yung sa mga young onset. Pero po yung touch natin medyo yung sa mga elderly. Yung sa mga elderly, dun sa mga tumatanda na, yung mga dementia nila is more of acquired na sila. Probably, meron silang mga ibang risk factors na nag-predispose sa kanila na magkaroon ng dementia. Like for example, yung mga pasyente na may hypertension, may diabetes mellitus, o kaya naman po yung may mga uncontrolled na cholesterol, pwede pong mga risk factors din po yun para mag-develop po ng memory problem or dementia. Naku po, ayan na. Miss Annie, bago ko ibigay sa iyo ha, Miss Annie, Opo. kasi naumpisahan na rin ni Doktora, no? Na sabi niya, dun sa mga
may edad na, usually po, some of the causes are hypertension, yung may diabetes na ibang klase, and then uncontrolled cholesterol. Tama po ba, Doktora? Can you now please enumerate ano po itong mga dahilan kung bakit nagkakaroon ang mga nag-age ng mas mabilis or mas malala na pagkakaroon ng Alzheimer's or yung Alzheimer's dementia compared to the others? Ano po yung mga practices or what kind of lifestyle do the people who have early dementia practice? Para maiwasan po namin, dahil kami po ni Ma'am Annie rin to, ayaw po namin mangyari yan sa amin. And I'm sure our televiewers and listeners are just like us. We would like to avoid this, no, as much as possible. Go ahead po, Doktora. Okay. So basically po, kapag po kayo po ay may risk factors na mga nabanggit natin, kunyari, smoker ka, better po itigil na po yung paninigarilyo kasi po ito po ay considered as risk factor. Pag naman may hypertension, siguraduhin po na well-controlled yung blood pressure by taking your medications. Kasi pwede naman po makontrol ang BP, di ba po? Sa pag-inom po ng gamot and healthy lifestyle po. Iwasan po yung pagkain ng mga maalat na pagkain, mga pritong pagkain, o kaya mga matataas sa cholesterol na food because these are also risk factors na pwede pong develop ng dementia later on. Sa diabetes naman, make sure po na well-controlled po yung sugar. Kasi kapag uncontrolled yung sugar, may mga studies din po na lumapas na pag uncontrolled ang sugar nyo, mas bilis po ang pagliit po ng utak. Mas paganda rin po kung may regular physical activity ka. Exercises actually promote circulation to your brain. So, dapat po, at least, ang recommendation nila, kahit nga po 40 minutes a week, dapat may regular exercise po tayo. Ngayon, yung mga ibang tao po na may diagnosis ng depression, mas maganda po nang matreat din ng maayos para po at least maiwasan po yung dementia later on. Iwasan din po yung ang tawag dito, yung mga trauma na nababagok yung ulo, nawawala ng malay hanggat maaari. Yung mga falls, especially sa mga elderly patients natin. So, pag alam natin na medyo frail na, high risk for fall, dapat po alalayan natin sila para at least ma-lessen natin yung chances of falls. Okay. So, yun po yung... Ayun. Attorney Dot, nagbanggit na si Doktora nung papunta doon sa treatment. Ano po, paano ba ito? Yes. Dok, yung may kanina, from the start of the discussion, isingit ko lang ito, mabilisan lang po, may binabanggit kayo na mayroon mga nadideposit na mga, ano ito? Protein ba? Amyloid plaques and protein sa ating brain. Opo. How do you treat this? Kasi yan ang isa rin sa mga dahilan. Paano matitreat yan? At paano makikita? Halimbawa, gusto kong magpa-check up. Kami ni Attorney Dot, gusto namin magpa-check up dahil may mga times na nakakalimutan na po namin. Yung pangalan nakasalubong mo, gusto mong batiin, pero nakalimutan mo yung name. Ay, yung mga tulad niyan, yung salamin mo, nakalagay pala dito. Mayroong pabalik-balik ka, yung susi, dala mo na pala, pero nandun na pala sa bag mo. Natanggal mo na yung switch ng rep o kaya nung aircon, natanggal mo na lahat yan, pero binabalikan mo ulit. Ano po yun? Sige nga po, Doktora. Doktora Marisa, gusto namin marinig ang paliwanag niyo po. Thank you. Miss Annie, i-touch ko lang po ng konti yan kasi sa clinic ko, may mga nag-open up din sa akin ng mga ganyang pasyente. Parang tinatanong niya, Doktora, may dementia na ba ako? Kasi minsan, yung susi ko, hindi ko alam saan ko nilagay. Tapos minsan naman po, parang nawawala ko yung wallet ko. Pero nakikita ko naman ulit. So, try lang natin i-differentiate. Minsan kasi, di ba, pag sa memory po kasi, meron po tayong 4 na process dyan. Yung tinatawag na registration, encoding, storage, and then retrieval. Sa registration, di ba minsan po pag may kausap tayong tao, tapos habang nakikipag-usap tayo, di ba lumilipad yung utak natin. So pag mga ganong episodes kasi, parang pag tinanong mo na siya, naalala mo ba tong sinabi ko sa'yo, na ikwento ko sa'yo? Di ba parang ano sila, parang, ay, hindi nila maalala, hindi nila ma-recall, parang may sinabi ka bang ganyan? Minsan po kasi, hindi nagre-register ng maigi yung sinasabi sa atin kasi nga po parang wala siya, hindi siya nakikinig din ng maayos. Tapos, minsan po,
pag nagtatry naman tayo mag-memorize, iba tinatry natin ulit-ulitin sa sarili natin yung isang bagay. So sa pag-uulit na yon, natutulungan natin kasi yung encoding process. Minsan kapag kunyari may na-meet kang bagong tao, kunyari pinakilala ka, oh, Miss Annie, ito si Attorney Dot. Sa mind mo, kung uulitin mo, si Attorney Dot siya. Kunyari, inulit mo siya, mas napaka-facilitate mo yung encoding process. Unlike kapag, gumanyan ka lang, mas mabilis mo makakalimutan, no? Tapos, sa storage naman, so eventually, kapag po, kunyari, naulit mo siya sa sarili mo, tapos naisip mo siya, na-process mo siya, na-store mo siya sa brain mo, eventually, kapag tinanong po kayo, mas maproprocess nyo siya, mas mareretrieve mo po siya ng maayos. So, mas mabilis po mag-retrieve pag napagdaanan po yung procedure na yon. For example po, may mga tao, di ba, na may pinagdadaanan, may stress sa buhay or depressed. Minsan pagkausap nyo sila, mas nahihirapan sila mag-recall. Yun po because yung 4 na process po na sinabi ko, may nami-miss sila doon. So, hindi nila na-process ng maayos, hindi nila nare-recall ng maayos. So, pag gano'n, hindi naman po ibig sabihin may dementia agad yung pasyente. Okay? Pero halimbawa, balik tayo dun sa tanong mo, Miss Annie. Kunyari, gusto mo na po talagang magpa-assess kung talaga po kayo ay may memory problem. Na-rule out na natin yung mga other possibilities na na hindi naman talaga to na mukha po talaga tong dementia, no? Gusto mo na magpa-assess. Sa ngayon po dito sa Pilipinas, available na po yung tinatawag na PET amyloid. Yung PET amyloid po, yung amyloid protein na minention natin kanina na nakikita sa Alzheimer's disease, natetest po siya sa PET amyloid. Isa po tong PET scan kung saan po magamit po din ng amyloid dahil kung saan madedetect natin yung presence of amyloid sa brain po. So yung PET amyloid, unfortunately, hindi siya available sa lahat ng hospital. May mga tertiary hospitals lang po kung saan po ito mapapagawa. And sa ngayon po, medyo may kamahalan po ito. Hindi siya yung usual CT scan natin na sa mga 3,000 to 6,000 lang. Pumaabot po ng mga 80,000 po yung PET amyloid testing. Next po, meron din po tayong amyloid testing sa blood na available dito sa Pilipinas. So yung amyloid testing na po na yon, sa dugo po siya kukunin, wala naman pong preparation na kailangan. Yung blood testing po na yon, available din po siya in some hospitals lang din po, and meron pong diagnostic center din po na nagkikater nito. Ayun, yun lang po yung sa ngayon na kaya natin gawin here in the Philippines. Sa ibang bansa po kasi meron po mga CSF amyloid. Nakakatawa itong sagot ni Doktora. Malaking pagkakataon natin, attorney. Sasaya na tayo yung mga binanggit ni Doktora. Loaded lang tayo. Correct. Thank you. Miss Annie. Pero gusto ko pa rin yun. Kailangan- Pag-ipunan namin ni Attorney Dot yun. 80,000 pala yun. Sige. Attorney Feeling ko Dot. kaya Sige, Kaya nyo yun. eto na. Yes. Eto na. Nagpa-test na kami ni Miss Annie. Pagkatapos may finding na oo nga, nag-uumpisa na po kami na magkaroon ng dementia. Okay, nandun na kami sa first stage. Okay. Doktora, Wag naman. ano po ang masasabi? Okay. Hindi, kunwari lang example lang. Nagpa-test kami and then meron na nga. Paano po ang treatment? May pag-asa pa po ba kaming gumaling? At paano po i-manage yung buhay po namin? Meron pa po ba kaming makikitang magandang kinabukasan kapag sinabing, nag-uumpisa na po talaga kayo na magkaroon ng dementia? Very, very Sige good nga po, question. Doktora. Okay. Thank you, Attorney, Miss yan Annie. kasi yung advantage, no? Kapag nandun tayo sa early diagnosis. Sa early diagnosis kasi, di ba, attorney, magkaiba yung mental capacity tsaka yung memory na dementia po. So, pag early diagnosis ka kasi, mas maganda yan dahil kahit papano, kaya mo pang mag-decide on your own. Magpa-plan mo pa kung anong gagawin mo sa life mo. Tapos mapla-plan mo, kunyari marami kang kayamanan, marami kang lupa, ganyan. Pwede mo rin sabihin kung kanino mo gusto pamana. Tapos kung ano yung later on na gusto mo mangyari sa buhay mo, pwede yon. Tapos, kunyari maaga rin kayong na-diagnose. Tapos, sa ngayon kasi may available na po na medication
na nagta-target doon sa amyloid plaques na yon. Unfortunately, hindi pa po siya available dito sa Pilipinas, pero ang balita ko, darating din po yung gamot dito sa atin in the next few years. So yung gamot na yon, tinatarget niya po directly yung amyloid plaques na yon para pong pakukuntiin niya po yung amyloid plaques. So aside from the monoclonal antibody na gamot na yon, ang meron po dito sa Pilipinas dalawang medication, yung tinatawag na acetylcholinesterase inhibitors at NMDA antagonist na pwede natin i-offer dun sa mga patients na diagnosed with dementia. Ito pong mga gamot na to, at least makakatulong po, pampabagal po ng progression ng sakit or para hindi po from mild, mabilis pong grumabe yung sakit ng pasyente natin. So yun po yung ma-offer natin. And aside from the pharmacological management o yung gamot, kung mild pa lang po yung dementia, we can also offer non-pharmacological management. Like for example, pwede mong sabihan yung pasyente mo na try niya mag-stimulate ng cognition, mga cognitive stimulation exercises. Like for example, pwede po siya mag-answer ng mga puzzles, kung mahilig siya mag-read ng books, try niya mag-read ng books, mag-aral ng panibagong lengguwahe, mga mental challenging activities that can actually promote yung or ma-stimulate yung brain natin. Kasi kung hahayaan po natin siya na ihiga na lang sa bahay, matutulog, walang gagawin, mas mabilis po magde-deteriorate ang mga pasyenteng may dementia. Ay, yun. Okay, Nakita mo, Miss Annie, alam mo na. po ba akong isagot? Ang gagawin namin ngayon ni Miss Annie, pupunta kami sa bookstore, mamimili kami ng mga puzzle at saka ng mga libro para magbabasa-basa na kami. Pero okay, Miss Annie, tayo medyo natatawa tayo, di ba? Pero Opo. tama yung sinabi ni Doktora na kapag meron ka na maganda na i-plan mo na yung buhay mo. Miss Annie tsaka Doktora, of course, I'm a lawyer. Alam po natin yung mga cases na bigla na lang nagka-dementia yung magulang at hindi na ngayon malaman ng mga anak kung anong gagawin sa mga property sila, nag-aaway-away. So, maganda na malaman mo na papunta ka na talaga doon. But Miss Annie, ang gusto kong itanong ngayon kay Doktora, meron pa po bang solution or cure or treatment sa dementia? Sinabi po ninyo kanina, pwedeng maagapan, pero yung talagang total cure, meron na po ba tayong alam na invention, na invented medicine for that? And ano po yung worst case scenario para po dun sa mga tao na merong dementia kung hindi po ito mamamanage ng tama? Go ahead po, Doktora. So, okay. So, attorney, sa ngayon kasi wala pa tayong cure, no? Wala pa pong cure sa dementia. Ang meron pa lang po is pag-control ng mga symptoms at saka yun nga, yung pang-lessen ng amyloid plaque sa brain. So, sa ngayon po, mga pwede natin, yung pwede natin gawin is like, kunyari, early ma-diagnose, mas okay kasi for planning. O halimbawa, hindi na-diagnose ng maaga, tapos hindi nabigyan ng gamot yung pasyente. Number one, for those people na hindi alam na dementia yung patient, na may dementia yung pasyente, mas mahihirapan po sila mag-take care dun sa patient. Usually po, pag ganito, mas mataas yung chances na balik-balik sila sa hospital kasi hindi nila alam yung gagawin dun sa pasyente. Tapos next po, yun nga, hindi makakapagplano ng maayos. Pag ganyan, tama si attorney, may mga chances talaga na nag-aaway-away yung pamilya. Next po, yung independence ng pasyente, mas mabilis mawawala. Unlike pag early diagnosis ka, kahit papano matuturuan mo yung pasyente ng mga ways para i-delay yung progression. Pero kung late yung diagnosis, usually nalilito yung pasyente, hindi niya alam yung mga routines niya, hindi nila na-establish yung routine, so mas nagkakagulo sa bahay, mas mataas yung burden sa family, and as well as dun sa mga caregivers ng patient. That's correct. Alam mo, Attorney, thank you very much, Attorney Dot, sa pag-raise mo ng ganitong klaseng concern. Attorney Dot, with your permission, Dr. Marisa, mayroon kami dito, isang case po na natulungan ng UNTV dito sa Serbisyong Bayanihan. Ito, mayroon ditong isang nakatatanda.
nawala siya. Nawala siya. Pagkatapos, nakita ito, malapit doon sa may building natin. Kami pa yung sinisi, bakit nakarating kami sa kanila? Sila nga nakarating, hinahanap to. Itong matandang ito, napadpad sa isang lugar, diyan sa may Seabart Company na yan. Okay. Nung ibinabalik na namin, kami pa yung sinisi. Sila nga nakarating sa amin. At naninisi pa, bakit daw puti na yung buhok niya. Yung mga tipong ganon. Kami pa yung pag binagbintangan na kami yung nakarating sa kanya. So sa madaling salita, naibalik naman ito doon sa mismong kamag-anak. Bakit ganon po? Dumarating Dr. Marisa. Hindi ba niya naaalala kung saan siya nanggaling? Bakit naninisi siya na kami ang pumunta sa kanila? Kami ang nakakita sa kanila at naihatid po namin sa bahay nila. Bakit ganito po? Malala na ba ang kanyang dementia? Dementia po, Dr. Marisa? Okay. Usually po, Miss Annie, no, kapag sa early ka pa lang or mild dementia ka pa lang, yung pasyente natin, ang mga nakakalimutan lang, yung mga nakakawala ng gamit, nami-misplace lang, ganyan, o kaya paulit-ulit yung sinasabi. Then eventually, as the disease progresses, no, pwedeng nakakalimutan na niya yung tawag dito, yung pangalan niya, yung pangalan ng mga tao sa paligid niya, kung sino yung mga kamag-anak niya, kung ilan yung anak niya, doon po yun magmamanifest. Isingit ko lang po ulit, may patient ako na parang nagme-memory problem na on testing, tapos sabi, ang sagot sa akin ng relative, pero Doc, kilala pa naman po niya kami. So, hindi po ibig sabihin lang ng ang dementia ay kailangan hindi ka nakilala. Siyempre, pag hindi na po kayo, pag hindi na kayo kilala, meaning po nun, medyo malala na po yung dementia. Yung dementia po, habang lumalala siya, no, initially, di ba, meron yung mga pasyente dating nakatira. Halimbawa lang po, sa Laguna nakatira. Tapos nung mga bandang 60s niya, 70s niya, lumipat na po siya kunyari sa Quezon City area. Pag tinanong mo siya, minsan naaalala niya sa Laguna pa rin siya nakatira. So as the disease progresses, pag tinatamaan na po yung area kung saan na-store po yung ating mga memory ng pangmatagalan na, nakakalimutan din po kasi yon kasi tinatamaan na din po yung ating brain kung saan na-store yung mga memory na yon. So, sa madaling salita, pag sa early onset ka ng memory problem, yung mga recent muna yung nakakalimutan ng pasyente. As the disease progresses, dun po tatamaan yung mga long-term memory ng patient. So, mali po sasabihin natin na naaalala niya pa yung kinasal siya, naaalala niya pa yung mga nangyari dati. Pero yung recent, nakalimutan na pala. Baka early onset na yon. Yes. Sorry, Doktora, ang haba. wala na po kasi tayong time, pero I'm sure marami pong interesado na nakarinig po sa inyo ngayon na gustong magpa-check up or gustong ipa-check up ang kanilang mga magulang or mga lolo't lola. Doktora, how do we get in touch with you po? Go ahead po. Ako po, kung sa available naman po ako sa mga East Avenue Medical Center po, nandun din po. Meron po kaming memory doon. Tapos meron din po ako sa Camarin Doctors and Novaliches. Pero po kung para sa basic lang po pwede nyo pong i-check yung aming website po, alzphilippines.org. Tapos pwede rin po kayong sa Facebook po, nandun din po ang Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Pwede po kayo mag-follow. By the way po, sa May 18, meron po kaming Sumayaw Sumunod Folk Dance Class for Lolo and Lola. Facebook Live po yun, 10:30 to 11:30. Ayan. Okay. Ang cute. Okay, sige po. Thank you so very much, no? Alamin po namin yan. Baka pwede kami sumali dyan. Lalo na ako, talagang may Pwede apo po. na ako. We're very happy. Nagpapasalamat tayo, Attorney Dot. Napaka-happy po na. Opo. Yes, Miss Annie. Sobrang pasasalamat po namin and we wish we had more time with you but wala na po tayong oras. So until the next time, Dr. Marisa Ong, neurologist and member of the Board of Directors of the Alzheimer's Disease Association of the Philippines or ADAP. Napakahusay na doktora, napakagaling sumagot sa mga tanong po namin. Thank you very much to you, Doktora. Miss Annie? Thank you very much, Doktora. Keep safe. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, kami nagpapasalamat with Attorney Dot Gancayco sa mga serbisyong bayanihan. Of course, sa ngalan ni Miss Jackie. Thank you po, Doktora, sa uulitin po, ha? Maraming salamat po.